Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Bagyong Enteng na panatili ang lakas habang tinutumbok ang Northeast Luzon. Heavy rainfall warnings inisyu ng Pag-asa sa ilang bahagi ng Luzon. VP Sara Duterte sinabing malaki ang utang na loob ng kanilang pamilya sa KOJC. At taas presyo sa langis sasalubong sa mga motorista simula bukas September 3. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, napanatili ng Bagyong Enteng ang lakas nito habang tinutumbok ang hilagang silangang bahagi ng bansa. Base sa huling ulat ng Pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 115 kilometers northeast ng Infanta Quezon o 85 kilometers east-northeast ng Balero Aurora. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 75 kilometers per hour at pagbugso ng hangin na aabot sa 90 kilometers per hour. Nananatiling nakataas ang signal number 2 sa ilang mga bahagi ng Katimugan at hilagang silangang Luzon. Signal number 1 naman sa ilan pang bahagi ng Luzon. Samantala, nag-issue ng rainfall warnings ang Pag-asa bunsod ng patuloy na nararanasang pag-ulan. Red warning level for torrential rains ang iniulat sa probinsya ng Quezon. Orange warning level for intense rains ang aasahan sa Metro Manila, Batangas, Cavite, Laguna at Rizal. Itinaas naman sa yellow warning level for heavy rains ang mga probinsya ng Bataan, Bulacan, Pampanga at Zambales. Asahan sa mga nabanggit na lugar ang posibleng pagbaha at landslides. Malaki umano ang utang na loob ng pamilya Duterte sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pagdalo sa 39th founding anniversary ng grupo. Ani VP Sara, dahil sa ibinigay na tsansa ng grupo sa kanilang pamilya ay nabigyan sila ng pagkakataon na makapagsilbi sa bayan. Humingi rin muli ang Vice Presidente ng paumanhin sa mga miyembro ng religious group dahil sa paghingi nito ng suporta na iboto ang kanyang running mate na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay ito ng isinasagawang operasyon ng PNP para arestuhin ang founder ng KOJC na si Pastor Apollo Kibuloy. Una nang kinwestiyon ni VP Sara ang pagde-deploy ng daan-daang pulis sa KOJC compound sa Davao City para hulihin ang pastor. Dagdag pa ng opisyal, gaya umano ng KOJC ay nakararanas din ng pag-atake ang Office of the Vice President o OVP, ngunit hindi na nito pinalawak pa ang kanyang pahayag. Oil price hike ang sasalubong sa mga motorista sa pagpasok ng bear months. Batay sa anunsyo ng oil companies, epektibo ang taas presyo bukas September 3 sa mga produktong petrolyo. 50 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina, 30 centavos ang itataas ng kada litro ng diesel, habang 70 centavos naman sa kerosene. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang pagtaas ng halaga ng langis ay bunsod ng kalbaryo sa demand sa US at China, geopolitical conflict sa Middle East at paghinto ng oil production sa Libya. Para sa Kidlat News Update, Renza Lenon, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.